has already forgiven you. Amen ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, patawarin mo na yung sarili mo. This sacrifice of Jesus won't do you any good if you don't receive it. Kaya kapatid, dapat hindi ka nabubuhay sa condemnation, sa guilt trip. Alam mo gagawin sa'yo ng guilt trip, sa self-condemnation? Buburahin niya yung self-image mo. Mabubuhay ka sa nakaraan, mabubuhay ka sa opinion ng iba. And that's not good. Because if you try to live the life of others, you will lose your own life. Amen? Kaya nga po, ang kamatayan ni Jesus ay nagbibigay po sa atin ng hindi lamang po kapatawaran. Ang kamatayan ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng bagong simula na pwede kang magsimula uli. Look at Peter. Burado na siya eh. Sa isip niya, hindi na ako matatanggap ni Lord eh. Pero anong ginawa ng Diyos? Inassure siya, paulit-ulit na sinabi sa kanya, Peter, do you love me more than this? Ibinalik po ang love ni Peter sa ating Diyos. And that, my friends, ang kayang gawin ng Diyos sa iyo at sa akin ngayong umaga na to. Amen po ba doon? Alam niyo po, the accuser will tell you the exact opposite. Alam niyo sasabihin sa iyo ni Satan? Satan is also called accuser, by the way. Tagapanghusga, tagapamintas. Sasabihin niya, God won't forgive you because you did those things. No? Alam mo, sa tindi ng ginawa mo kahapon, kanina, di ka ba nahihiya? That's the lies of the enemy. Hindi ka na kayang patawarin ng tao, even ng Diyos. Pinaka-favorite po na gustong linlangin at sirain ng kaaway, yung isip natin. That's why we need to have a healthy mental health. Dahil ang isip po natin ang pinaka-number 1 na tatargetin niya. Now, let me introduce to you the accuser. Sabi sa Revelations 12, verse 10 to 11, Tagalog, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Pwede niyo ba ako sabayan magbasa? Ipinamalas na niya ang kanyang lakas ipinamalas din ni Kristo ang kanyang, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang, the accuser, sa mga kapatid natin, araw at, napansin niyo po, ang description po ng accusation ni Satan, araw at gabi. Amen? Have you ever felt that way na parang kahit pagtulog sa gabi, hindi mo makalimutan yung mistakes na nagawa mo? That's Satan working on you. Hello? Pero ang sabi ng Panginoon, verse 11, basahin natin ng malakas, nagtagumpay ang mga ito laban sa pamamagitan ng ng dugo ng, my friends, the blood of Jesus already cleansed you. So don't judge and condemn yourself. Kasi pinatawad ka na ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, hindi ko na masasabi lahat eh. Kaninong boses ang pinakikinggan mo? Alam niyo po ba, pag tayo po ay nangaakusa at nanghuhusga sa kapwa, ano ang tawag sa atin? Para tayong si Satan. Tama ba? When we accuse believers, brothers, day and night, sabi nung isa, Pastor, parang ganyan yung nanay ko Saka yung asawa ko, umaga, tanghali, gabi, parang River Maya. That's accusation. Pero ang tanong ko sa inyo, kaninong boses ang pakikinggan mo? Sabihin mo nga sa katabi mo, kaninong boses pakikinggan mo? Lakasan pa po natin, kaninong boses ang pakikinggan mo? Pastor, bakit mahalaga yan? Because he who owns your ears owns your life. Ang nagmamayari ng iyong tenga ang kumukontrol sa iyong buhay. Kung sino ang mas madalas mong pakinggan, kung sino ang mas madalas mong paniwalaan, siya ang nagpapakilos at kumukontrol sa iyong buhay. My friends, don't listen to Satan's lies. Amen? Amen? Let me tell you another story in John chapter 8, verse 1 to 11. Do you know the story in John chapter 8, verse 11? This is a story of a woman who caught in the act of adultery. Pangangalo niya. Nahuli po talaga. Nangangalo niya po ang isang asawa na may asawa o di kaya may asawa po
yung kanyang naging kapartner. So adultery po ang tawag doon, pangangalo niya. Siya po, yung babaeng ito'y dinala sa paanan ni Jesus. At ang sabi po sa Bible, ginawa na ito ng mga religious leaders para linlangin si Jesus, para abangan kung ano po ang sagot niya. Pag sinabi ni Jesus, patawarin nyo, binawalang bahala nyo po ang batas. Pag sinabi naman ni Jesus, batuhin nyo, nasaan ang pag-ibig? Sino dito naniniwala, mahirap maging Diyos? Amen? Ang hirap maging si Jesus eh. So, dinala nilang babaeng ito to trick Jesus now. Did you know anong sagot ni Jesus? Umupo siya, nagsulat po siya sa buhangin. I don't know kung anong reason no. At ang sabi niya, kung sino po ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Ano po nangyari sa kwento? Isa-isang binagsak, sabi po doon sa isang parang portrayal po, narinig ni Jesus, nagsisibagsakan yung mga adobe, bloke. At pagtingin po niya, narinig niya, dahan-dahang nag-aalisan po yung mga tao. My friends, nakagawa ka na ba ng kasalanan kay Lord na parang katumbas po neto? O parang ganito? Na sa tingin mo po parang hindi ako mapapatawad ng Diyos. The principle is this. The only one who is qualified to throw a stone did not throw the stone. Dahil mahal tayo ng ating Diyos. Pwede ka nang batuhin eh. Si Jesus ang pwedeng unang bumato sa'yo eh. Pero sabi ni Lord, mahal kita. You see? Do you believe now the principle? Bago ka pa humingi ng tawad kay Lord, pinatawad ka na. Pero ano pong sinabi po ni Jesus sa babaeng ito? Sabi niya, nasa na mga manghuhusga mo? Wala na po, nagsialisan niya sila. Sabi ni Jesus, hindi rin kita hinuhusgahan. Umalis ka at mabuhay ka ng malinis. May gagawin ka, kapatid. The obedience and the holiness and the purity must be your response to God's grace and mercy. Huwag mo nga abusuhin yung grasya ng Diyos. Hindi ka nga binato ng Diyos, pero dapat pilitin mong sumunod at mabuhay na may kabanalan. Huwag mong gamiting lisensya na ikaw pinatawad ng Diyos. Amen? Amen po ba doon? Palakpakan natin si Lord sa buhay natin. Amen? My friend, ask, receive, and believe God's forgiveness for you and live as a forgiven man. If God has forgiven you, accept it and learn to forgive yourself. Claim it. Mula ngayon, hindi ko po alam kung paano nyo ito gagawin eh. Ito yung dahilan bakit tayo ginugulo ng kaaway sa isip natin eh. Learn to live as a forgiven person. Kung pinatawad ka na ng Diyos, totoo nga kapatid, pinatawad ka na nga. Huwag ka na magduda. Amen? Let me give you a verse. Why is it matters, Pastor? Psalms 32, verse 1. Blessed is the one whose sins are forgiven. You shouldn't be living a miserable life. You have already been forgiven by the Lord. You should live a blessed life. Amen? Kaya kailangan po ang kilos mo ngayon, parang pinagpala. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat pinagpala ka na. Amen? Hindi, ang mukha mo parang pinagpalo eh. Live a blessed life. Mapalad ng isang tao na ang pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Can you see that verse, mga kapatid? Hindi ka lang niya pinatawad, binura, sinunog niya yung ebidensya. Kung ikaw yan at ako, tatago mo muna ebidensya. Bakit? Pang-reserve to pastor. Diba? Amen ba? Kaya diba, pag nag-aaway yung mag-asawa, nagiging hysterical at nagiging historical. Nanguungkat. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Don't live a life of regrets. Isaiah 44 verse 22, I have blotted out like a thick cloud your transgression, and like a cloud your sins return to me as I have redeemed you. Ang kasalanan mo ay parang ulap o ambon na pinaglaho ko na, manumbalik ka sa akin para, everybody say manumbalik. If you want your sins to be forgiven, you must return to God. Because returning to God would confirm that you want your sins to be forgiven. You are trusting on the blood of Jesus.
Meron pa akong dinagdag dyan eh. Quit remembering what God has forgotten. Oo nga naman, di ba? Ba't mo kailangan alalahanin yung kinalimutan na ng Diyos? Ulitin nga po natin yan. Go! Quit what God has kinalimutan na. Inuungkat mo eh. Alam niyo, pag dapat may bang nanguungkat, inuumbag eh. Hindi, joke lang, di ba? Nanguungkat na naman. Kinalimutan na ng Diyos eh. Quit bringing up what God has already forgiven. Kung pinatawad na po ng Diyos, magpatawad na rin po tayo. Next week po, ibibigay ko po sa inyo ang 4 na benefits ng blood ni Jesus. Let me give you a story about a rattlesnake. Alam niyo po ba na snake season po ngayon? Nababasa niyo po ba to? Marami po mga lumalabas na ahas. Hindi ho yung ahas na iniisip mo, yung kaibigan mo na pinagtaksilan ka. Kayo talaga. Hindi yun. Hindi. Ibang ahas po yun. Yung literal na ahas, sa ihinit po ng panahon, ang mga ahas ngayon lumalabas, naghahanap sila ng mga malalamig na panahon. Ang favorite po nilang puntahan, bahay natin. Kaya kailangan po check yung bahay, search mo, no? There was a story about a rattlesnake who bit a sheep. Have you heard this story? Pinuluputan siya. Can we see the picture? Pagkapulupot po sa kanya, tinuklaw siya. Yung mukha po ng kordero ay talaga pong ngumingiwi na parang nasasaktan. Akala po ng ahas na to, napapatay na niya ang tupa, pero hindi niya alam kung anong klaseng dugo ang nananalaytay sa isang tupa. You want to know what kind of blood runs into the veins of a sheep? Ni-research ko po ito eh. Ang dugo na nananalaytay sa mga kabayo at tupa, alam niyo kung anong tawag dito? The overcomer's blood. No wonder, ang piniling description na hayop ni Jesus sa kanyang sarili ay ang tupa. Meek, humble, simple, weak, but it's not about the physical appearance. It's all about the blood inside. Pwede kang tuklawin. Sige po, pwede natin palakpakan si Lord. Pwede kang apihin. Pwede kang pabagsakin ng iba. Sa tingin nila mahina ka. But never underestimate the kind of blood that runs into your blood. My friend, the blood that runs inside of you is not an ordinary blood. It's not a typical blood. It's the blood of the Lamb, the blood of Jesus that rose Jesus from the dead. You can overcome difficulty. Tuklawin ka man ng kahirapan, tuklawin ka man ng depression, tuklawin ka man ng kalungkutan, nasa dugo mo, kapatid, ang isang dugong nananalaytay na mananagumpay. Hindi ka dapat nagpapatalo, kailangan kang bumangon. At sa pagbangon po, naroroon ang katagumpayan na ibibigay ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba doon? Amen! Everybody say, the blood of the Lamb. Alam niyo, sabi sa Romans 8:37, in all things we are more than conquerors through Him that love us. Paniwalaan mo yon. Bakit? Hindi ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil sa lakas mo eh. Dahil sa Diyos na nasa iyo. Mula ngayon, I think dapat magbago how do you view problems or challenges bukas. It's in the blood, baby. Nasa dugo, nananalaytay. Ang sabi po ng isang pastor, we offer our prayers in weakness. Di ba, ganun tayo pag nag-pray, hindi tayo ganun kagaling mag-pray. Minsan, ang prayer nga natin, wala nang dating eh. Hindi na tayo makapagsalita. Have you ever prayed that way, na parang ungol na lang? Pero ang sabi po niya, but they ascend in power only because of the blood of Jesus. It doesn't matter how you prayed that prayer. Maybe you are in pain, nakahiga ka na lang, di ka na makabangon, Lord, help me. Pero sabi ng Panginoon, wala yan sa paraan ng pagkakapray mo eh. Nasa paraan niya ng dugo na nananalaytay sa'yo. My friend, you have that power. You need to activate that power to defeat the challenges sa buhay po natin. Sa Exodus chapter 12, 23-24, winarningan po sila ng Panginoon, dadaan ang anghel ng kamatayan, ang destroyer, papatayin ang mga panganay. Sino dito panganay? Takot na siguro magtaas ng kamay, no? Mahirap maging panganay. Kasi po sa Bible, pag panganay ka, inaalay ka kay Lord.
Hindi ka paborito, iaalay ka. Pangalawa, kaiinggitan ka. Pangatlo, sabi nga dito sa Exodus, ikaw ang unang mamamatay, patay ka, di ba? Pero sabi po ni Lord, may paraan. Everybody say, may paraan. Magbayad kayo, magbubo kayo ng dugo ng kordero na walang dungis, walang kapintasan. Ipahid nyo sa tarangkahan ng inyong pintuan. Alam nyo sinong nanguna? Mga ama ng tahanan. Mga tatay, manguna kayo sa pagpapahid at pag-aangkin at pananampalataya sa banal na dugo ng ating Panginoon. Put the blood over your life. Put the blood over your family. Nandyan ba yan? Put the blood over your business. Kung nagmarcha po yung kinento ko sa inyo kanina, you don't have to do that. But you can say, Father, we want to thank you that my children, my finances, my health, my future are covered by your blood. Covered by your blood. The Lord did not check whether the people inside are worthy. Karapat dapat ba itong mga nasa bahay na to? Hindi na tinanong eh. He checked kung ang tarangkahan nila napahira ng banal na dugo. Mga kapatid, yung isa po nating nila-life groups po namin sa North Caloocan, may kinakatakutan sila ng multo. Nag-aaway sila mag-asawa. Lagi silang walang pera. When we visited ni Pastora last week, things are different now. The blood of Jesus secured that family and continuously securing and covering that family and blessing that family. My question today is, have you put this blood over your house? Tawagin niyo yung mga sa leaders niyo, papuntahin niyo sa bahay. Para sa akin, lahat ng life groups leader kasama dapat sa campaign na to at lahat ng life groups members, it's a must, it's a requirement that we put the blood symbolically sa ating mga tahanan. And we ask our pastors and leaders to pray for our house. Amen? Nagawa na po ang sakripisyo ni Jesus 2,000 years ago, but that sacrifice won't do nothing to you if you will not ask for it or claim it or receive it in your life. You need to ask for it. You need to receive it. Dahil pagdating ng kaaway, lalagpasan ka. Sabi mo nga sa katabi mo, lalagpasan ka. The blood is our defense. Everybody say, the blood is our defense. Ang banal na dugo ni Jesus, ang depensa po natin, laban po sa dyablo, sa gawa ng kaaway. When you are covered by the blood of Jesus, the enemy don't have a choice but to pass you by. Why? You are secured and covered. Pakita nga natin yung picture natin dyan. This house is protected by the blood of Jesus Christ, monitored by God 365 days, 24 hours a day, 7 days a week. Oh, diba? With the blood of Jesus in your family, I'm not saying that there will be no difficulty. There will still be difficulty. But you have an immunity. Iba po pag may immunity. Tama? Meron pa rin hamon. Pero nandun po ang biyaya ng Diyos because nothing will happen in your life without God's permission. Pag hindi pinahintulutan ng Diyos, magkakaproblema pa rin, pero pinahintulutan ng Diyos yon, hindi ito makakarating sa iyong buhay. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina, he who owns your ears, owns your life. Sa atin pong pagtatapos, this is just an introduction. We'll talk more next week. Have you covered and asked for the blood of Jesus to cover your life, your family, your career, and your house? You need this blood because this blood will cover you, will protect you, and will bless you. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. As we stand, we're going to sing the song, Thank You, Jesus. Sa atin pong pagtayo ay, I want you to hold your wife's hand o yung anak mo. Sabihin mo nga sa kanya, walang ibang pwedeng makapagbantay at makapag-bless sa'yo, kundi si Lord lang.
Amen po ba doon? Naniniwala po ba kayo dito mga kapatid? That your family, hindi pwedeng mabantayan mo yan ng 24/7 eh. Hindi mo pwedeng i-bless yan na ikaw lang eh. Kakailanganin mo ang tulong ng ating Diyos. Amen? Sino ho dito ngayong umaga na to, you want to ask and receive and believe for that power from the blood of Jesus? Can you just please raise your hand? Naniniwala ka sa magagawa ng banal na dugo ni Jesus? No. Let's sing this song first and then we will pray and then we will have our communion. Manatili po tayo sa ating pagkakahawak ng kamay. As we sing this song, let this song be a prayer sa ating mga puso. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Thank you, Lord. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood. Come on, let's of declare it. Thank you, the Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Apply the blood of Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious There is nothing. light. Come on, let's sing the song. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The there is Come on, nothing claim it, stronger sing it, declare it, than the and believe it. wonder-working Thank you, Jesus. We believe on the wonder-working power of the blood. that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. Everybody, let's sing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me out. Brought me from the darkness into glorious light.
have a question po sa umagang ito sa inyo. Sino sa inyo dito naniniwala po sa himala ng ating Diyos? Sino ho dito ngayong umaga na to naniniwala ka na walang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? You know what, mga kapatid? For a miracle to happen, first, you must believe in the Lord. Pangalawa, there must be a challenge or problem that you are facing. Wala pong sinabi sa Bible na ang mga elementong ito, ang literal na dugo at katawan ni Jesus. Hindi kasi tayo cannibal eh. Mga simbolo lang po ito. Understood po ba? Pero hindi rin po sinabi sa Biblia na hindi natin po kaya o pwedeng angkinin na ito'y may dalang kapangyarihan, kagalingan at kalakasan sa ating mga buhay. So magtiwala tayo sa Diyos ngayon. Here's a catch, mga kapatid. No? What if ngayong umaga na to, kaya kang pagalingin ni Lord? By faith, believing that what we are about to partake has the power to heal you and to bless you. Pwede ba kayong sumang-ayon sa akin? Amen? As we partake sa ostia na to at sa wine na to, or juice, I want you to close your eyes muna kasama po yung mahal mo sa buhay. What is it that you need today na alam mong si Lord lang ang pwede makagawa at makapagbigay na yon? I want you to claim that promise that by the blood of Jesus, the blood of an overcomer na nananalaytay sa dugo ko, ang dugo na mananagumpay. That I am more than conqueror. Na ako'y hindi malulupig ng problema. Tinuklaw ka man ng kasalanan, ng kahinaan, ng kapalpakan. Ng kapighatian, makakabangon ka. Kung meron po ditong isa o dalawa na may sakit, hindi po masamang angkinin natin as we partake these symbols about the bread and the blood of Jesus. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, today I declare I am healed already in Jesus' name. Lord, it's not about me, Panginoon. It's all about your blood that runs into my veins, Panginoon. Kung meron po dito depressed, you are always stressed. Ikaw ay laging nalulungkot, may mga emotional baggages ka na pinagdadaanan. Before I lead you sa pagpartake ng communion na ito, why don't you claim today, Lord, ngayon na po ang last. Ngayon na po ang last ng paghihirap ko emotionally because I believe in your blood. Meron ka bang mahal sa buhay na alam mo, nalalayo sa kalooban ng Diyos? Can you just pray for that someone? Lord, I claim it. As I obey you, Panginoon, I know, Lord, you're taking care of my sons and daughters. Meron ka bang business, trabaho na alam mong hindi mo kayang palaguin, liban na ang Diyos ang mag-bless sa'yo? May trabaho ka bang inaantay kay Lord? Sabi mo, Lord, I am more than a conqueror. I have the blood of an overcomer. I can overcome. Amen? Amen? Can we just believe it, mga kapatid? The Lord Jesus, on the night that He was betrayed, He took the bread. After He had given thanks, He broke it and said, "This bread is my body. Eat it in remembrance of me." Why don't we eat it, mga kapatid, sabay-sabay? And claim that healing, claim that peace inside of you. After the supper, Jesus declared that this cup is the cup of the new covenant. As often as you drink it in remembrance of me. Mga kapatid, drink it by faith, claim it, that the blood of an overcomer is inside of you. Sabay-sabay po natin gawin, mga kapatid. Taas nga po natin yung kamay natin. Lord, I declare ngayong umaga na to na may mga pinagaling niya po kayo, Lord, sa mga karamdaman. Physical, emotional man, or relational. I declare, Lord, by faith, we believe in the blood of Jesus. May inayos po kayong relasyon. May pinatawad po kayo, Lord, na humingi ng tawad. May nirestore kayo pabalik sa inyong piling at paglilingkod.
And I also declare, Lord, your divine supply of provision has already come into our household, Panginoon. We declare, Lord, na hindi kami makakaranas ng pagkukulang, Panginoon. We declare, Lord, na may kasaganaan po sa aming hapagkainan. Lord, I pray and I claim that there's a blessing sa lahat ng mga businessman, businesswoman dito. For those who are working, Lord, we claim and we pray for promotion. Lord, doon sa mga mag-asawa, surprise them, O God, with your breakthrough of blessings. Sabi niyo po sa inyong salita, Psalms 37:4, as we delight ourselves in you, you will give us the desires of our heart. We claim that, O God, na yung desires na yun, Lord, in-honor nyo na, bless nyo na, Panginoon. And our faith says, thank you, Jesus. We receive it already. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Amen.